nasapi at sira ang bubungan ng sasakyan nitong Toyota Vios na kailangan gawin sa loob ng 4 hanggang 5 buwan. Force majeure, nangangahulugan ng puwersa ng kalikasan. Isang pangyayari na hindi inaasahang mangyayari pero nangyari at dahil dyan nagdulot ng kapinsalaan. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Sa atin, there's such thing as you're in the wrong place and the wrong time. First. It's more of na parang, ayokong sabihin na parang malas mo, pero hindi naman ganon. May kasabihan dyan, ayokong sabihin yung gamitin yung acts of God dahil Diyos yan. Hindi naman gusto nang mangyari ng Diyos ng ganyan. Acts of nature yan. Okay? So nature, hangin, baha, o ano man yan, yan ang mga sabi. So para sa atin dito, kung kayo po yung mga masasakyan, siguraduhin nyo po the next time that you insure your vehicle, kompleto po. Pati yung mga acts of nature. Di ba? So, yan po yung acts of nature. Kasi pag yan nabangga ka, okay lang yan. Yung, fender bender, third-party liability, yung inyong sasakyan ba, insured yan? Pagdating sa mga baha, insured ba yan? Kapag medyo nahulugan ng buko ang inyong sasakyan. Ito yung mga bagay na dapat malaman po ninyo. Ito po yung dahilan kung bakit meron po tayong pambansang sumbungan para maging malinaw at siguro maganda ipaliwanag natin. Again, ayokong gamitin yung acts of God. Ang Diyos po hindi siya trabaho na i-destroy or something. Siguro acts of nature or acts of man. And there's also a wrong place and a wrong time. Siguro may salitang ibig sabihin ng force majeure. Ipapadefine natin yan kay Attorney Batas Mauricio. Force majeure. Sa wikang Pilipino po yan, ang force majeure ay nangangahulugan ng puwersa ng kalikasan. Yun po yung ibinabadya nito. At kadalasan po, yan po inahalin tulad din doon po sa binabanggit nyo kaninang ayaw nating banggitin, gawa ng Diyos o act of God. Hindi nga po talaga gawa ng Diyos yan. Ang Diyos, hindi po pwedeng gumawa ng anumang ikapipinsala, maliban na lamang kung yung tao mismo nagpapabaya. Pero katumbas din po niyan, yung binabanggit pa rin sa wikang Latin, batas sa Latin, caso fortuito. Sa English, fortuitous event. Nang ibig sabihin po sa ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, isang pangyayari na hindi inaasahang mangyayari pero nangyari at dahil dyan nagdulot ng kapinsalaan. Yan po yung legal na definisyon ng force majeure, ng caso fortuito, at saka po nitong binabanggit natin kanina na act of God pero hindi nga po siya act of God. Ano po ang doktrina sa ilalim nito sa ating Kodigo Sibil ng Pilipinas at sa mga desisyon ng Korte Suprema? Binabanggit po ng Kodigo Sibil na pagka ang isang pinsala ay naganap nang wala namang pagpapabaya, nang wala namang kasalanan, o nang wala namang malisyosong layunin, o di kaya wala namang krimen na naganap, yan pong 4 na yan, kahit po magkaroon ng pinsala, wala po tayong po pwedeng ituro upang pagbayarin o papanagutin sa pinsala. Bakit po? Kasi nga po kaso fortuitous event, force majeure, the force of nature, at wala tayong pwedeng bigyan ng pagkakasalang tao. Ganun po yung kahulugan niyan, Ginoong Ben Tulfo. Pinaliwanag na lang po natin, Attorney, para doon sa mga nanonood, maliwanagan naman sila mga ganitong klaseng kaso. Pati ito, hinahawakan din ito ng pambansang sumbungan, pambansang hinaing, tanggapan ng mga hinaing, reklamo at sumbong. So, ayan po, Attorney. Maraming salamat sa inyong paliwanag ulit. Pwede po bang magdagdag ng konti, Ginoong Ben Tulfo? Sige. Kasi po nandyan si Apple Meneses, yung pong pangkalahatang kalihim ng Ipabitag Mo Incorporated. At ito pong organisasyon ito, itong korporasyong ito, ay itinayo upang magkaroon ng muling pagtanaw sa mga batas na umiiral, pero maliwanag na hindi nakakatugon sa pangangailangan. At din pong ipapanukala, higpitan po itong mga ganito kasi yung pong pangyayari na inilahad sa atin, ayaw pong aminin noong pong may-ari ng condominium na sila ang namamahala doon sa parking lot. Nilalagyan nila, in fact, lahat po ng parking lot, public parking spaces, ganyan ang nilalagay. Proceed, park at your own risk. Management shall not be liable. Alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na 2176 at 2180. Ano po yun? Article 2176, Article 2180 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Bagamat wala pong kontrata at bagamat itinatanggi halimbawa ng may-ari ng establishmento na siya ang mangangasiwa o mamamahala o di kaya mananagot sa anumang nakaparada sa kanyang parking lot,
binabanggit po doon, meron siyang tungkulin sa ilalim ng batas na tiyakin na hindi mangyayari ang mga kapinsalaan, kasama po ang pagnanakaw dyan. Yung pong tinatawag nating culpa querellana, o di kaya torts and damages, o kaya yung pong pananagutan, bagamat walang krimeng nangyari, bagamat walang kontratang pinagkasunduan. Tungkulin po ng mga establishmento, pangalagaan ang kanilang mga kapaligiran, pangalagaan ang kanilang ginagamit upang pagkakitaan. At kung may nangyaring pagpapabaya, yung establishmento, kahit po nasa labas ng establishmento niyan pero ginagamit na parking lot, may pananagutan po siya dapat yan sa ilalim po ng konsepto ng torts and damages o culpa querellana. Ang ibig sabihin, kahit walang kontrata, dapat manugot siya kung kakikitaan siya ng pagpapabaya. May dadagdag ako, attorney. Lamang pinag-usapan na Opo. natin. Pinag-aaralin din to ng ating NGO, yung Ipabitag Mo Opo. Incorporated kasama mga bitag investigators. Kami po dito. Yung matagal na po na hindi mapasa-pasa yung pay parking na kapag nanakaw sa loob ng na nakalagay park at your own risk sa loob ka ng parking talagang hindi po mapasa sa mga mababang kapulungan at nasa-save pa natin yung mga malalaking mall na kapag nawalan, na nanakaw ang sasakyan mo o motorsiklo mo sa loob ng parking nila, wala silang pananagutan. Parang nakalagay sa ticket. Ang problema, yung pay parking, ano man yung sinasabing accountability, o kung medyo man, hindi pa rin pumapasa sa mababang kapulungan, attorney. So, ang panawagan natin dito sa mga mambabatas, ewan natin kung mga mambabatas ng ilan dyan, pinoprotektahan yung malalaking mga tanggapan na malalaking establishmento na ayaw nila managot kasi kung hindi, insurance po yan, babayad yan. Malaki po. So, tama po kayo dyan. Medyo mahaba-habang discussion. There will be time na mag-uusap tayo rito, attorney, separate dito, para ma-educate yung mga tao. Kasi marami pong lumapit, pareho po nito. Pero at this point in time, tinalakay niyo po, bilang ito naman po ay educational, informational, marami pa po mga ganyan, kaya ay maganda pong inopen up po ninyo yan. At kaya kanina sabi nga nitong natin, ang ating executive director ng NGO na mag-observe siya because kumukuha siya ng mga other things for oversight na dumarating na sa atin na hindi ito mga pangkaraniwang sumbong. Kung lalaliman mo, may mga kakulangan sa sistema or kaya sinasabi nga na in aid of legislation, kung kulang yung batas. Kaya po ganun ang nangyayari ngayon sa atin na nag-observe sa atin ito si Apple Meneses sa ating NGO, Ipabitag Mo Incorporated, attorney. Maraming salamat po sa pagkakataon na buksan. Magandang araw po, Ginoong Okay. Pentulfo, Ginoong Calvitag, at kami Apple Meneses. Thank you po. Ikaw ba sasakyan mo, may mga insurance ka ba pagdating sa mga act of nature? Yes. Okay. Dun sa coverage, I'm not so sure. Panahon na para siguraduhin mo. Yes. O doon sa isang sasakyan mo, meron ba? Ay hindi, nararentahan mo lang yun. Doon naman sa isa, wag na natin pag-usapan yun. Patuloy natin. Alright. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.